Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1911 shot na naman. Mga tips sa pag-ukit ng mga insekto. Malamig na sumangot si Kui Ming. Siya ay isang pang-apat na ranggo na santo. Hindi ba't nakakahiya kung siya ay sakta ni Yezuan, isang tao na hindi man ang tunay na emperador. Sa isang iglap, nag-away ang dalawa. Mayroong isang layer ng puting liwanag sa katawan ni Kui Ming, na lumalaban sa mga pag-atake ng Immortal Execution Sword Formation, ang Immortal Slaughtering Puppet, at ang Immortal Absolute Arrow. Narinig na ni Yezuan dati na ang White Dragon Temple ay lumikha ng isang purification pool, na maaaring magdalisay sa mga kalistis ng mga dragon na sumisira sa mundo, upang sila ay pagsamahin ng mga puting dragon. Itong Kui Ming, hindi ko alam kung ilang kalistis ng purification ng dragon ang pinagsama, anyway, nakakatakot ang lakas. Kung papatayin ng ganoong kalakas na tao ang Sifang Pavilion o Chenshan Sect, natatakot ako na wala ni isa sa dalawang puwersa ang maaaring pumalit. Matanda, bakit hindi mo baguhin ang iyong katawan? Sa panahon ng labanan, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Para harapin ka, kailangan mo pa ba ang katawan? Malamig na sumangot si Kui Ming. Hahaha, dapat isipin mo na ang pangit ng katawan mo. Sa totoo lang, ang katawan mo ay parang malaking puting butiki, nakakadiri hanggang kamatayan. Tumawa ng malakas si Yezuan, at ang boses ay nahulog sa pandinig ng lahat ng nakaligtas. Mabuting tao, kahit na maglakas loob na pukawin ang matandang master ng palasyo. Bastos ka, kung hindi ko hihilahin ang balat mo ngayon, hindi ako tatawaging Kui. Galit na galit si Kui Ming at bumaling sa kanyang katawan, handang patayin si Yezuan sa isang suntok. Nakakalungkot na nasa puso ito ni Yezuan. Sa wakas naging katawan, tumingin si Yezuan sa malaking puting figure, kumikinang ang kanyang mga mata, at direktang tinawag niya si Megatron. Ang mapa ng lahat ng hayop, bayan. Sa isang iglap, ang lakas ni Kui Ming ay bumaba ng 70%, at ang kanyang bilis, lakas ng pag-atake, at lakas ng depensa ay lahat ay hamina. Bukod dito, ang oras na nagulat siya ay ang pinakamagandang pagkakataon ni Yezuan na umatake. Sirain ang mundo. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap, at isang itim na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Boom! Agad na kumalat ang nakakatakot na aura. Sa kabutihang palad, ang White Dragon Hall ay ngayon pa lamang ay nakatiis ng isang mapanirang mundong kapangyarihan, at sa pagkakataong ito ay nasa himpapawid na ito, kaya ang pinsala ay hindi na gaya ng dati. Ang ikinagulat ni Yezuan ay si Kui Ming ang sumunod na suntok. Fuck, naging humanoid ito para harangin ang pag-atake, dahil ba sa sobrang laki ng katawan at masyadong malaki ang pinsalang dinarones nito. Lumubog ang mukha ni Yezuan, tila nagkamali siya sa pagkakataong ito, at gagamitin niya ang Destroyer Roar kung alam niya ito ng mas maaga. Bukod dito, pagkatapos ng panahong ito, alam ni Kui Ming na ang anyo ng tao ay mas malakas kaysa sa pangunahing katawan, at hindi siya magiging pangunahing katawan ng ganoon kadali sa susunod. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya matatalo. Kung ganoon, magkita-kita tayo sa loob ng ilang araw. Malamig na sumangot si Yezuan at mabilis na nabasag ang kawalan at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na niya gagamitin ang time reversal skill, gusto lang niyang turuan ng leksyon ng White Dragon Palace at hayaan silang mamuhay sa anino. Naghihintay para sa kaharian ni Yezuan na gumawa ng isang pambihirang tagumpay, pupunta siya sa White Dragon Hall upang maghanap ng gulo. Hanggat kaya niyang patayin ang pang-apat na ranggo na santo na si Kui Ming, mawawasak ang White Dragon Hall. Damn it, papatayin talaga kita. Tuldok tuldok tuldok. Sa oras na ito, si Yezuan ay malayo sa White Dragon Hall at naghahanap ng lugar upang makapag-concentrate sa pag-urong. Lumipas ang oras. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Ding, ang host ay nakalusot, at ito ay kasalukuyang isang ikapitong baitang tunay na karangalan. Ding, Yanming Ghost Lord, World Extinguishing Ghost Dragon, Megatron, at Heaven Breaking God Ape Breakthrough. Sa kasalukuyan, siya ang second-rank half-step true emperor. Ang kaharian sa wakas ay bumagsak. Ilang araw na ang nakalipas, nag-away sina Yezuan at Kui Ming, at walang makakagawa sa isa't isa.
ngunit ngayong nasira na ang kaharian ni Yezuan, si Qiming ay hindi makakagawa ng mga alon. Sa makatuwid, direktang kumilos si Yezuan. Gayunpaman, nang muli siyang dumating sa White Dragon Hall, nagkataon na nakakita siya ng isang team na papasok sa White Dragon Hall. Napakalakas, mayroon talagang 2 santo sa ikatlong ranggo, at higit sa 10 santo sa unang ranggo at pangalawang ranggo. Nagulat si Yezuan, saan nanggaling ang mga taong ito? Sa malapit na lugar, kung mayroong ganoong kalakas na tao, mayroon lamang Qianshan Sect. Ang Qianshan Sect, na dating bumuo ng Dragon Slaying Alliance kasama ang White Dragon Hall at ang Sifang Pavilion, ay dumating na ngayon sa White Dragon Hall. Ano ang gusto nilang gawin? Hindi maisip ni Yezuan ang sitwasyon, kaya nagpa siyang maghintay at tingnan, ngunit nakita niya na ang mga tropa ng Qianshan Sect ay matagal nang pumasok sa White Dragon Hall, at walang nangyari. Sa makatuwid, pinaghihinalaan niya na ang White Dragon Palace ay nag-imbito ng mga tao mula sa Qianshan Sect, marahil upang harapin ang Sifang Pavilion. Kung ito ang dating White Dragon Hall, sapat na ang isa para isa-isahin ang Sifang Pavilion. Ngunit pagkatapos na magdulot ng malaking pinsala dito si Yezuan, tanging ang matandang Hall Master, isang 3rd rank saint at ilang nasugatan na 2nd rank na mga santo ang naiwan, ang tao. Sa ganitong paraan, hindi ka makakaharap sa Sifang Pavilion. Tinataya na ang Qianshan Sect at ang White Dragon Palace ay nagsanib puwersa. Dahil ito ang kaso, kung gayon ay gagawin ko ito sa iyo. Hindi umimik si Yezuan, at direktang sumanib sa World Extinguishing Ghost Dragon at pinatay ito. Ang White Dragon Hall at ang Qianshan Sect ay may kabuuang 1 santo sa ika-4 na ranggo, 3 santo sa ikatlong ranggo, at higit sa 10 santo sa ikalawang ranggo at unang ranggo. Sa araw na iyon, madaling mapatay ni Yezuan ang pangalawang ranggo na santo. Ngayon, nakalusot siya, kahit ang ikatlong ranggo na santo ay parang langgam sa kanyang mga mata. Gayunpaman, kapag ang mga taong ito ay nagtitipon, mayroon pa ring ilang mga paghihirap. Ang hitsura ng kanyang hininga ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga eksperto mula sa White Dragon Palace at Qianshan Sect. Sa wakas lumitaw ang batang iyon, at ngayon, papatayin kita. Galit na galit si Qiming, at direktang humarap kay Yezuan gamit ang kanyang paghinga. Masyadong walang muwang, bahagyang nakataas ang sulok ng bibig ni Yezuan, at direkta niyang minarkahan ang ikatlong ranggo na santo sa likod ni Qiming ng Death Pursuit Order. Mata ng assassination, pamatay na estado, sirain ang mundo, isang nakakasilaw na itim na liwanag ang namumulaklak. 2 beses nang nangyari ang eksenang ito ilang araw na ang nakalipas, pangatlong beses na ito. At ito ay sumabog sa napakalapit na distansya, kahit na ang isang ikatlong ranggo na santo ay direktang nabasag sa scum. Hindi lamang iyon, ang pangkat ng Qianshan Sect ay hindi malayo sa Yezuan, at ang pagsiklab ng mapanirang mundo ay maaaring magbanta rin sa kanila. Sa kabutihang palad, sila ay nagtipon, at maaari silang magsanib puwersa upang ipagtanggol laban dito. Maliban sa mga santo sa unang ranggo, ang mga santo sa pangalawang ranggo at pataas ay bahagyang nasugatan. Okay, anong malakas na atake? Ito na ba ang pagsiklab ng marka ng pagkalipol? Bakit mas malakas ang pakiramdam nito kaysa noon? Ang hininga ng taong ito ay isa lamang ikalawang baitang kalahating hakbang na tunay na emperador. Paano ito magiging mas malakas kaysa sa itim na dragon na sumisira sa mundo noon? Mahirap ba? Mas malakas ang kanyang bloodline kaysa sa Black Dragon na sumisira sa mundo? Hindi siya dapat iwanan, dapat siyang patayin. Nagulat ang mga eksperto ng Qianshan Sect. Si Yezuan ay naging tiyak nilang papatayin na tao. Ang dahilan kung bakit sila pumunta sa White Dragon Palace sa pagkakataong ito ay upang makipagsanib puwersa sa White Dragon Palace para sakalin si Yezuan sa duyan. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi napakadali. Sa estado ng Maltong Dragon na sumisira sa mundo, ang Divine na sumisira sa mundo ay maaaring sumabog ng hindi hihigit sa 3 beses sa isang araw. Ito ang unang pagkakataon, at ang susunod na 2 ay dapat gamitin ng maayos, kung hindi, ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa katunayan, sa kanyang sitwasyon, mainam na maghintay ng ilang sandali upang salakayin ang White Dragon Palace. Kapag lumakas ang kanyang lakas, maging si Qiming ay parang langgam sa kanyang mga mata.
Pero ano ang saya sa pagdurog ng lahat ng ganyan? Kabanata 1912 mahiwagang powerhouse. Slaying the Immortal Puppet. Absolute Immortal Arrow. Pagporma ng Sword Zusian. Lumabas ang mga card ni Yezuan. Ang Immortal Execution Sword Formation ay bumungad at agad na pinalibutan ang mga eksperto mula sa White Dragon Palace at sa Chenshan Sect. Huwag kang magkalat. Isang master na pinamumunuan ni Chen Shanzong ang nagmamadaling sumigaw. Ang pagbuo ng espada na ito ay sapat na upang magdulot ng banta sa mga santo ng ikatlong ranggo. Mainam na magtipon, ngunit kung ito ay nakakalat, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Gayunpaman, kahit na hindi sila kumalat, wala bang kinalaman si Yezuan sa kanila? Utos ng Death Pursuit, mata ng assassination. Sa isang iglap, direktang minarkahan ni Yezuan ang gitnang tao, at pagkatapos ay lumitaw sa likod ng kabilang partido ng walang hangin. Matapos ang pagpapahusay ng Eye of Assassination, ang kapangyarihan ng Diyos na sumisira sa mundo ay lubhang nakakatakot. Boom! Ang itim na liwanag ay namulaklak, at ang buong White Dragon Palace ay tila nahulog sa kadiliman. Ngayon lang, ang ikatlong ranggo na santo sa White Dragon Hall ay namatay ng ganito, at ginamit ito muli ni Yezuan ngayon, at sa pagkakataong ito ay walang nakaligtas. Ang pangkat ng Chenshan Sect ay ganap na nawasak. Sa ngayon, si Kuiming na lang, ang makapangyarihang pang-apat na ranggo na santo ang natitira. Matanda, ikaw na lang ulit. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Tiningnan ni Kuiming si Yezuan na may malungkot na mukha, at malamig na sinabi, "Ikaw, ano iyon?" "Ako. Siyempre ako ang tagapagmana ng world-destroying Black Dragon. Naman ako ang huling hiling niya, which is to destroy the White Dragon Palace." Sagot ni Yezuan, "Hanggat hindi ako mamamatay, nandito ang White Dragon Palace." Sabi ni Kuiming, "Ito ba?" Ngumisi si Yezuan. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na walang kamatayang pagpatay ng mga puppet ang lumitaw sa hangin, kahit daan-daan sa kanila. Ang White Dragon Hall ay direktang nagpasimula ng isang madugong bagyo. Sa bawat oras na ang isang tao ay namamatay, isang immortal killing puppet ay lilito. Tao, paunti-unti. Gayunpaman, parami ng parami ang mga puppet na walang kamatayang pumapatay, at naroon din ang tulong ni Shu Lao, ang banal na unggoy na sumisira sa langit at iba pa, kaya walang paraan upang labanan sila. Papatayin. Kita. Tumingin si Kuiming sa White Dragon Hall na kanyang itinayo, at hinugasan ng dugo ni Yezuan, ang kanyang mga mata ay pula. Gayunpaman, sa huling pagkakataon na kumain siya ng impas, kaya hindi siya nang ahas na maging pangunahing katawan muli, dahil ang lakas ay mas mahina kaysa sa anyo ng tao. Sa ganitong paraan, mapapanatili ko lamang ang anyo ng tao at labanan si Yezuan. Patayin. Nag-alab sa sukdulan ang fighting spirit ng dalawa. Ngayon, dapat bumagsak ang isa sa dalawa, kung hindi ay hindi matatapos ang labanan. Kung haharapin ni Yezuan si Kuiming ilang araw na ang nakalipas, tiyak na hindi niya ito matatalo. Gayunpaman, pagkatapos ng pambihirang tagumpay ngayon, mayroon pa ring napakaraming immortal killing puppet na tutulong, at si Kuiming ay agad na dahado. Ang Immortal Execution Sword Formation, ang Immortal Slaughter Puppet, at ang Immortal Zhuxianjian ay nasangkot lahat sa mga problema ni Kuiming. Hindi kaya ngayon talaga ang araw ng pagkamatay ng White Dragon Hall Ku. Si Kuiming, na bagbog at bagbog, ay hindi maiwasang mag-isip sa kanyang puso. Bigla niyang naalala na ang sakuna hindi mabilang na taon na ang nakalilipas ay dulot ng itim na dragon na sumisira sa mundo. Sa katunayan, ito ay isang lugar na kakaunti ang populasyon na winasak ng itim na dragon na sumisira sa mundo, ngunit nakita ng White Dragon Palace ang marka ng pagsira ng mundo ng Black Dragon na sumisira sa mundo, kaya nabuo nila ang Dragon Slaying Alliance. Ngayon ang kanilang gantimpala, matanda, dapat kitang ipadala sa impyerno. Matapos makita ang ekspresyon ni Kuiming, alam ni Yezuan na sumuko na siya. Sa oras na ito, mayroon ng daan-daang Immortal Absolute Arrow at daan-daang Immortal Killing Puppets, at walang pagkakataon si Kuiming na mabuhay. Hayaan mo akong hampasin at lutisin ka. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, handang gamitin ang Destruction Roar para patayin si Kuiming. Gayunpaman, sa oras na ito, Buzz! Biglang kumalat ang hininga, at ang oras sa buong White Dragon Hall ay tila tumitigil, at lahat ay hindi makagalaw,
kabilang sina Yezuan at Quiming. Hindi ko talaga inaasahan. Isang boses ang nahulog sa tenga ni Yezuan, at pagkatapos, isang figure ang pumasok sa kanyang mga mata. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na itim na lalaki na may pares ng itim na sungay. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Yezuan, nakatingin pataas at pababa. Malakas, walang katulad na powerhouse. Kahit na si Quiming ng pang-apat na ranggo na santo ay maaaring sugpuin, hindi bababa sa mataas na ranggo na santo. O, dakilang santo, WHO, hindi pa nakita ni na Quiming at Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na may mga sungay. Gayunpaman, medyo pamilyar si Yezuan sa pares ng mga sungay. Ito ba ay isang magsasaka, o isang demonyo? Kumunot ang noo ni Yezuan. Ang mga cultivator ay may kakayahang mag-transform sa anyo ng tao, at sa parehong oras, hindi rin sila ganap na mag-transform, iyon ay, hayaan ang kanilang mga sarili na tumubo ng mga sungay, takpan ang mga kalistis ng dragon at iba pa. Gayunpaman, ang aura ng lalaking ito na may mahabang sungay na nasa katanghaliang gulang ay nagparamdam kay Yezuan na parang aura ng isang demonyo. Hindi ko inaasahan na mahahanap ko ang bloodline ng dragon na sumisira sa mundo. Dahan-daang nagsalita ang medyo may edad na. Medyo kakaiba sina Yezuan at Quiming nang marinig nila ito. Ang demonyong dragon na sumisira sa mundo, ibig sabihin ba nito ay ang itim na dragon na sumisira sa mundo? Bago pa makapag-react si Yezuan, nanlilisik ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sa sumunod na sandali, si Yezuan ay talagang nahiwalay sa world-extinguishing ghost dragon. Kalooban ito ng Diyos, ang linya ng dugo ng demonyong dragon na sumisira sa mundo ng Demon Dragon Palace, at ang bloodline ng mapanira Diyos na unggoy ng God Monkey Palace, nakilala ko sa parehong oras, at may isang karaniwang may-ari, anong biro? Malamig na sabi ng medyo may edad na lalaki na may mga sungay. Demon Dragon Palace, World-Destroying Demon Dragon, Divine Monkey Palace, Heaven-Breaking Divine Ape. Nang mahulog ang mga ito sa mga tainga ni Yezuan, hindi napigilan ng kanyang figure na manginig. Nakita talaga nitong nasa katanghaliang gulang na may mga sungay ang bloodline ni Pot Ian. Sino siya? Boy, kinikilala ka ba nilang lahat bilang master? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay ay biglang nagtanong kay Yezuan. Napaharap sa tanong na ito, bahagyang tumango si Yezuan at sinabing, oo. Itong middle-aged na lalaking may sungay, sobrang nakakakilabot ang lakas, pwede siyang patayin sa isang snap ng daliri, mas mabuting magpakababa. Sa kasong ito, mas mabuting ikaw ang magkusa na kanselahin ang kontrata sa World Destruction Demon Dragon, at huwag mo akong hayaang ako mismo ang gumawa nito. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may mga sungay. Ano? Nagtaas ng kilay si Yezuan, tinanong siya ng kabilang partido na kanselahin ang kontrata, paano ito magiging posible? Bukod dito, nakilala rin ng kabilang partido ang bloodline ng Heaven-Shattering Divine Ape. Mukhang may alam ang nasa katanghaliang lalaki na may mga sungay, kaya nagtanong si Yezuan, bakit? Walang dahilan, dahil kaibigan ko lang ang ninuno niya, at ngayon kailangan ko siya. Ang sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hanggat handa kang buhatin ito, pagkatapos ay bibigyan kita ng isang kapalaran na hindi mo maiisip. Madali kang makalusot sa isang santo, isang dakilang santo o mas mataas pa, paano pa? Gollum, hindi si Yezuan ang nakalunok ng laway na ito, kundi si Quiming. Ang pagpapadala ng magandang kapalaran ay madaling makapasok sa isang mas mataas na kaharian kaysa sa Great Sage, kaya anong kaharian itong nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay? Ayoko ng magandang kapalaran. Direktang tumanggi si Yezuan. Dapat mong malaman na ngayon ang pinakamataas na kalidad na kalistis ng dragon ay nakolekta, at hindi siya nagkukulang ng anumang mga kayamanan. Walang makakatukso sa kanya. Bukod dito, kung walang world-extinguishing ghost dragon, kung gayon ang kanyang lakas ay lubos na mababawasan, at kahit na ang isang first rank na santo ay maaaring hindi siya matalo. Paano ito magagawa? Kung ganun, ako na mismo ang gagawa. Kabanata 1913 sa pilitang pag-alis. Kung ganun, ako na mismo ang gagawa. Boses ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Malamig na sumingot si Yezuan sa kanyang puso, gagawin mo ito. Gayon paman, may kakayahan akong bumalik sa nakaraan, natatakot na hindi ka magtagumpay.
Ang dahilan kung bakit hindi niya ito ginamit ay upang makita kung ano ang sasabihin ng nasa katanghaliang gulang na may mga sungay. Kung tutuusin, baka alam niya ang pinagmulan ng Divine Egg. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mukha ni Yezuan ay nanlamig. Dalawang itim na ilaw ang kumislap at pumasok sa katawan ni Yezuan at ng World Extinguishing Ghost Dragon ayon sa pagkakasunod-sunod. Pagkatapos, narinig ni Yezuan ang dalawang system prompt. Si Ding, ang Maltong Dragon na sumisira sa mundo at ang host ay puwersahang kanselahin ang kontrata. Ding, ang host ay nag-trigger ng isang random na misyon at muling nakipagkontrata sa nakakasira ng mundo na Ghost Dragon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na may mga sungay ay talagang sapat na malakas upang piliting kanselahin ang kontrata sa pagitan ni Yezuan at ng World Extinguishing Ghost Dragon. Hindi ito ang punto. Ang punto ay si Yezuan ay walang kamalay-malay na lumingon sa nakaraan pagkatapos marinig ang udyok. Holy shit, hindi ba magagamit? Ngayon, ito ay isang trahedya. Fuck, nangyari ito noong pinatay ko si Jiang Tai sa Blood Flame Hall noong nakaraan, at narito na naman. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at libu-libong beses na niyang pinagalitan ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang. Kung hindi magagamit ang time reversal skill, hindi na siya makakabalik sa nakaraan, kaya mapipilitang kanselahin ang kontrata ng maninira sa mundong Ghost Dragon. Bago pa maibuka ni Yezuan ang kanyang bibig, ang world-destroying Ghost Dragon ay mabilis na lumiit sa tunog ng isang dagandong ng dragon, at pagkatapos ay inilagay sa isang bag ng nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay. Ang Maltong Dragon na sumisira sa mundo, mawala. Anong ginagawa mo? Ibalik mo. Sigaw ni Yezuan. Anak, huwag kang mag-toast, huwag kang kumain ng masarap na inumin, kinuha ko siya para sa iyong ikabubuti. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kapag may makasalubong nito sa hinaharap? Matapos sumungot ng malamig ang nasa katanghaliang gulang na may mga sungay, itinuon niya ang kanyang atensyon sa unggoy na dumudurog ng Diyos at sinabing, ang munting unggoy na ito, mas mabuting mag-ingat kapag lumitaw ito sa hinaharap, upang hindi humantong sa kamatayan. Patayin mo ang katawan mo, patayin mo ang lola mo. Muling pinagalitan ni Yezuan. Ang kanilang mga ninuno ay pawang mga Panginoon ng palasyo ng 12 Divine Beast Palace, ngunit lahat sila ay selyado. Inalis ko ang dragon na sumisira sa mundo para lamang alisin ang selyo ng mga ninuno nito. Ang sungay ng ox na nasa katanghaliang gulang ay makatao, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit ang sound transmission. Kung ganoon, bakit mo lang kinuha? Hindi mapigilan ni Yezuan na magtanong. Ang mabahong unggoy sa God Monkey Palace ay may masamang relasyon sa akin, bakit ko ito tutulungang alisin ang selyo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mga sungay ay humuhuni, kung gusto mong mag-isa pumunta sa Xianbao Mountain, kung matutulungan mo ang mabahong unggoy na iyon na makawala sa gulo, natural na mahahanap mo ako. Pagkatapos magsalita, nawala na lang ang kanyang anyo, at walang pagkakataon na sagutin si Yezuan. Araw, kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at pinagalitan, naaalala ang ilang pangalan sa mga salita ng kabilang partido, ang 12 Divine Beast Palace, Xianbao Mountain, God Monkey Palace, Magic Dragon Palace. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Nang lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na may mga sungay, pinigilan niya ang lahat at hindi siya makagalaw. Ngayong wala na siya, inalis na rin niya ang Maltong Dragon ng mundo. Ngayon, ang lakas ni Yezuan ay maaaring hindi pa kayang talunin ng isang unang ranggo na santo. Dapat mong malaman na hindi magagamit ni Yezuan ang kasanayan sa pagbaligtad ng oras ngayon. Kung mamatay ang clone, ito ay magiging miserable. Gayunpaman, nang lumingon si Yezuan sa gulat, nalaman niyang namatay si Kuiming nang hindi inaasahan. Hindi lamang iyon, ang mga disipulo ng White Dragon Hall ay pare-pareho, na may iisang kamatayan, lahat sila ay nabigla sa kamatayan sa pamamagitan ng pamimilit. Hindi mapigilan ni Yezuan na kiligin, dahil alam niya na kung wala siyang kaugnayan sa pagitan ng mapangwasak na Maltong Dragon at ng unggoy na naninira sa Diyos, siya ay namatay. Mahabang sungay, tama, kapag nahanap kita, dapat kong tanggalin ang pares mong sungay. Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin at sinabi. Noong una, nagkaroon siya ng ganoong lakas sa pamamagitan ng pag-asa sa World-Destroying Ghost Dragon, ngunit ngayon na ang World-Destroying Ghost Dragon ay puwersahang pinalaya mula
Sa kontrata, hindi na makakasama si Yezuan sa world-destructing Ghost Dragon, at ang kanyang lakas ay nabawasan ng husto. Ngayon siya ay isang ikapitong ranggo na tunay na kagalang-galang, si Shulaw at ang mapanirlangit na Diyos Ape ay pangalawang ranggo at kalahating hakbang na tunay na mga emperador. Ang kanilang lakas sa oras na ito ay higit sa antas ng mga tunay na emperador, at maaaring hindi pa nila kayang talunin ang mga half-sages. Anong araw na aso? Muling nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Ngunit sa kabutihang palad, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay ay may death pursuit order sa kanyang katawan. Sa death pursuit order na ito, may posibilidad pa rin si Yezuan na matuntan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay. Gayunpaman, ang lakas pa rin ang susi. Kung tutuusin, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mga sungay ay tiyak na mas malakas kaysa sa Great Sage. Wag na, Sampain, bumalik ka sa pag-atres. Malamig na sumangot si Yezuan, at pagkatapos linisin ang larangan ng digmaan, diretso siyang umalis sa White Dragon Hall. Ang pinakakagyat na gawain ay upang masira muna, at pagkatapos ay subaybayan ito. Hindi nagtagal, bumalik si Yezuan sa Sifang Pavilion, at pagkatapos ay sinabi kay Chisong kung ano ang nangyari, at pagkatapos ay hiniling kay Chisong na tumulong sa pag-imbestiga sa usapin ng 12 Divine Beast Palace. Ang 12 Gods and Beasts Palace, ito ba ay ang 12 zodiac signs, daga, baka, tigre, kuneho, dragon, ahas, kabayo at kambing, unggoy, manok, aso at baboy. Nang bumalik sa kanyang mansyon, biglang naisip ito ni Yezuan. Devil Dragon Palace at God Monkey Palace, ang dalawang ito ay tumutugma sa mga dragon at unggoy, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay ay tila isang baka. Kung iisipin mo, pwede talaga. Kahit ano pa, ang pagbutihin ng iyong lakas ang pinakamahalagang bagay. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kilay at nagsimulang umatras ng direkta. Tuldok tuldok tuldok. Ding, nakalusot ang host, at kasalukuyang first-rank half-step true emperor. Si Ding, Yanming Weijun, Megatron, at Destroying God Ape ay nakalusot, at sila ay kasalukuyang 5th rank at half-step true emperors. Sa isang lugar sa Sifang Pavilion, iminulat ni Yezuan ang kanyang mga mata, at hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga nang marinig niya ang udyok sa kanyang isipan. Itong pag-urong, wala talaga siyang epekto, tuluyan na siyang nakapikit at nagpapahinga. Gayunpaman, sina Luoluo at Heijiao, na umaasa sa malaking halaga ng natural at makalupang kayamanan, at ang libong taon na lugar ng pagtatanim sa araw na iyon, ay direktang pumasok sa semi-sagrado. Ang pinakamataas na kalidad na kaliskis ng dragon, at iba pa ay walang silbi para kay Yezuan, ngunit kapaki-pakinabang pa rin ang mga ito para sa Blackhorn. Sa oras na ito, ang itim na sungay ay lumipat mula sa paglamon sa itim na sawa na may isang sungay hanggang sa paglamon sa itim na dragon. Matapos ang pagbabagong anyo, ang kanyang kakayahan sa paglamon at lakas sa pakikipaglaban ay lubos na napabuti. Nakakalungkot lang na siya ang Master Servant contract na pinirmahan ng Demon Cultivator at Yezuan, kaya hindi siya ang alagang hayop ni Yezuan, kundi isang thug lamang. Nahigitan ng lakas nina Luoluo at Heijiao sina Shulao at Pot Ian. Gayunpaman, ngayong nasa akin na ang mga patay na nilalang na iyon, hindi pa rin mahina ang lakas ko. Hindi, wala akong ghost dragon na sumisira sa mundo, at ngayon ay hindi ko na makontrol ang mga patay na nilalang na iyon. Sumimangot si Yezuan at nag-isip sa sarili. Sa oras na ito, may biglang nahulog sa labas ng kanyang bakuran, at saka tumunog. Yezuan, may magandang mata ang hiniling mong imbestigahan ko. Ang bisita ay si Chi Song, ang Pavilion Master ng Sifang Pavilion. Dahil ang pangkat ng Qianshan Sect ay nawasak ni Yezuan noon, na iniwan ang Qianshan Sect na walang pinuno, ito ay na-annex na ng Sifang Pavilion. Para dito, lubos din ang pasasalamat ni Chi Song kay Yezuan. Any clue? Matapos marinig ni Yezuan ang mga salita ni Chi Song, agad niyang binuksan ang pinto at nagtanong. Ang 12 Divine Beast Palace, ang Magic Dragon Palace, ang God Monkey Palace, at iba pa na hiniling mo sa akin na tanungin ay hindi pa natagpuan. Gayunpaman, may ilang tao na nakarinig tungkol sa isang puwersa na tinatawag na God Monkey Palace, sagot ni Chi Song. God Monkey Mansion. Kabanata 1914 na God Monkey Mansion.
God Monkey Mansion. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ano ang kaugnayan ng God Monkey Palace na ito at ng God Monkey Palace sa 12 God Beast Palace? Ang mga pangalan ay magkatulad, maaaring may koneksyon. Saan itong God Monkey Mansion? Tanong ni Yezuan. Nang marinig ito, kinuha ni Chisong ang isang mapa at ibinigay kay Yezuan. Ang Divine Monkey Mansion na ito ay mas malakas kaysa sa aking Sifang Pavilion, ngunit may ilang teleportation formation sa daan. Maaabot mo ang God Monkey Mansion sa loob ng 1 taon. 1 taon? Gaano katagal? Si Yezuan ay natakot. Kung noon pa man, napakabilis niyang maabot ang Divine Monkey Mansion, dahil maaari siyang magpatuloy sa paglusot sa daan. Gayunpaman, ngayong nawala na sa kanya ang World Destruction Ghost Dragon, ang kanyang lakas ay hindi na kasing husay ng dati, kahit na kailanganin ni Chisong para pamunuan siya, ito ay magtatagal. Mukhang kailangan ko pang mag-retreat sandali. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Isa na siyang first-rank half-step true emperor, at siya ay nasa kalahating sagradong kaharian sa loob ng 3 buwan. Gayunpaman, ang bilis ng kaharian na ito ay hindi kasing ganda ng isang 9th-rank half-sacred bone dragon. Mukhang kailangan kong sumingit habang nagmamadali sa kalsada. Sa pag-iisip nito, biglang tumingin si Yezuan sa malayo, at may nakakatakot na distansya sa pagitan ng Escarlata na salitang pagpatay sa kanya. Anong uri ng kaharian ang nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay? Sa sandaling ito, diretsong umalis si Yezuan sa Sifang Pavilion, ngunit bago umalis, hinayaan niyang lumiko si Gutao sa kanyang katawan at sinamahan siya sa kalsada, habang nagsasanay siya sa likod ni Gutao. Ang kanyang kaharian ay nagsimulang umunlad ng mabilis, at sa lalong madaling panahon ay umabot sa tunay na antas ng emperador. Ang lakas na ito ay napakahusay, ngunit sa lugar na ito, hindi pa rin ito sapat. Ang mas malayo sa Hilaga, mas mapanganib ito, dahil may mga santo sa lahat ng dako, at halos imposibleng maabot ng ligtas ang God Monkey Mansion. Yezuan, mukhang may ilang mga santo na humihinga sa unahan, lumihis. Habang nasa daan, biglang nagtanong si Gutao. Ilang santo ang naroon. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yezuan. Si Gutao ay ang Heilong Sage ng Black Dragon Sect at anak ni Hu Feng. Ang lakas na ito ay hindi masama sa nakaraang lugar, ngunit pagkatapos ng ilang sandali sa Hilaga, ito ay medyo walang kapangyarihan. Maraming santo dito. Sa daan, si Yezuan ay nakatagpo ng hindi mabilang na mga alon ng mga santo. Ang ilang mga tao ay hindi pinapansin si Yezuan, at ang ilang mga tao ay gustong patayin sina Yezuan at Gutao, at gustong pumatay ng mga tao upang manalo ng mga kayamanan. Sa makatuwid, habang nasa daan, patuloy na ginamit ni Yezuan ang kasanayan sa pagbaligtad ng oras upang maiwasan ang mga santong ito hanggat maaari. Tingnan mo muna, sabi ni Yezuan, sa tuwing makakasalubong niya ang isang santo, napagdesisyonan niyang tingnan, dahil maaaring hindi siya diretsyong pansinin ng kabilang partido. Kung gusto mong pumatay ng mga tao at magnakaw ng mga kayamanan, kung gayon ang malaking bagay ay babalik sa nakaraan. Pero iba ang pagkakataong ito, dahil malaki ang pag-improve ng kanyang lakas, basta hindi siya intermediate saint, walang problema. Nang buhati ni Gutao si Yezuan, nalaman niyang may 2 santo na nag-aaway, at 2 first rank na santo ang papunta. Gayunpaman, nagkatinginan ang 2 santo sa unang ranggo matapos makita sina Gutao at Yezuan. Pagpatay, agad na naramdaman ni Yezuan ang layuning pumatay. Ang 2 taong ito ay gustong pumatay ng mga tao at magnakaw ng mga kayamanan. Maging ito ay ang mortal na mundo, ang fairy world, o ang banal na mundo, maraming bagay tungkol sa pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kayamanan. Yezuan, nagkita tayong muli ngayon. Kung dati, hindi kayo kwalipikadong kumaway sa harap ko. Ngayon, bagamat sa pilitang kinuha ang World Extinguishing Ghost Dragon, hindi ako isang bagay na pwede ninyong guluhin. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, at may 2 tao sa tabi niya. Luo-luo, at mga itim na sulok. Sa oras na siya ay papunta, ang mga kaharian nina Luo-luo at Heijiao ay umunlad din ng husto. Ang una ay isang pang-6 na ranggo na semi-sage, habang ang huli ay umabot sa isang 7 ranggo na semi-sage. Kasama ng Profound God Battle Armor, hindi talaga natatakot si Yezuan sa 2 santo na ito sa unang ranggo. Patayin, direktang nag-order si Yezuan.
Oo, boss. Bahagyang tumango sina Luo at Heijiao, ang huli ay naging katawan ng lumalamon na itim na dragon at pinatay ang dalawang unang ranggo na mga santo. Bagamat hindi nagsasalita ang dalawang panig, pareho nilang gustong mamatay ang isa't isa. Ang dalawang santo sa unang ranggo ay hindi nagsasalita ng walang kaparehkan, at inatake ang itim na sungay. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbabago ng itim na sungay, ang lakas ng labanan ay naging napakalakas, at may mga paraan na kinaiinggitan din ni Yezuan. Nalulunok ako. Ang lumulunok na itim na dragon ay biglang bamuka ang kanyang bibig, nilunok ang mga pag-atake ng dalawang unang ranggo sa kanyang tiyan, at siya ay hindi nasaktan. Ano? Nagulat ang dalawang santo sa unang ranggo. Atake ng paglunok. Ang dalawang atake nila, kahit isang rank isang saint ay kayang pumatay, not to mention the Black Horn of a rank 7 semi-sage, tumatama pa sa katawan. Kayong dalawa, papasukin mo ako. Biglang bamuka muli ang malaking bibig ni Heijiao, at tinakpan ng hindi nakikitang pagsipsip ang dalawang santo sa unang ranggo. Kaagad pagkatapos, ang dalawa ay sinipsip ng hindi mapigilan. Hindi yun ang punto. Ang punto ay, itong dalawang santo sa unang baitang na sinipsip sa katawan ni Heijiao ay talagang lumitaw sa lugar ng pagtatanim. Ito ang mutation na naganap pagkatapos na ang itim na sungay ay nagbago sa isang lumulunok na itim na dragon, at ang panloob na espasyo ay talagang konektado sa planting space. Heijiao, maganda ang ginawa mo. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Sa lugar ng pagtatanim, iyon ay upang patayin o putulin ang gusto niya. Hindi ko pa-turn para kumilos. Nagkibit balikat si Luo at walang magawang sinabi. Ngumisi si Yezuan, at ang dalawang santo na nakolekta sa lugar ng pagtatanim ay ninakawan na niya. Dalawang santo sa unang ranggo, ang kanilang net worth ay hindi gaanong, pagkatapos ng lahat, sinira pa ni Yezuan ang White Dragon Palace. Gayunpaman, hindi na niya kayang tustusan ang pangangailangan, kaya hindi masyadong maliit si Yezuan. Susunod, dinala ni Gu Tao si Yezuan para magpatuloy sa kalsada. Tinansya ni Yezuan na sa ilang araw, ang bilis ng Heijiao ay lalampas sa bilis ng Gu Tao, at si Gu Tao ay makakabalik na sa Sifang Pavilion. Gayunpaman, sa ikalawang araw pagkatapos, nagpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakbay. Yezuan, may ilang santo sa harap mo, at least isang second rank na santo, sabi ni Gu Tao kay Yezuan. Ayos lang, tingnan mo. Sabi ni Yezuan, ang mga santo sa pangalawang ranggo ay mahina na ngayon sa paningin ni Heijiao, maging ang mga santo sa ikatlong ranggo. Kung gayon, bakit lumihis? Siguro, nandito ang kabilang partido para magpadala ng mga benepisyo. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan, nakita niya ang dalawang figure na nakatayo sa itaas ng isang sekta. Kakaiba ang hitsura ng dalawang figurang ito, na may gininto ang buhok sa buong katawan, may hawak na dalawang pinong bakal na mahahabang patpat, at kaharap nila ang isang grupo ng mga santo mula sa sekta. Matapos makita ang eksenang ito, medyo nagulat si Yezuan, dahil ang dalawang figure ay kamukha ni Pat Ian, at sila ay ganap na dalawang malalaking unggoy na naglalakad. Narinig ko na ang Divine Monkey Mansion ay isang grupo ng mga unggoy na nagsasalita ng mga salita ng tao at gumagamit ng mahabang patpat bilang sandata. Ang dalawang taong ito ba ay mula sa Divine Monkey Mansion? Bahagyang pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata, nag-iisip sa kanyang puso. Nagpasya siyang tingnan at tingnan. Hoy, dumating na ang oras para sa iyo, magbayad ka o hindi, huwag mo kaming sisihin na walang awa kung hindi. Isang maliit na mata na sundalo ng unggoy ang malamig na tumingin sa kabilang partido, at pagkatapos ay sinabi. Kabanata 1915 mga sundalong unggoy. Aking Panginoon, mangyaring bigyan pa ng ilang oras, ang mga bagay na iyon ay hindi mapupulot sa maikling panahon. Nakiusap ang sect master ng sekta. I don't care about that. Dahil hindi kayo makakasama, ako na mismo ang gagawa. Sabi ng sundalong unggoy na maliit ang mata, at direktang pinatay ang sektang iyon. Sa sekta, mayroon lang talagang 4 na santo sa unang ranggo, at hindi sila kalaban ng mga santo na ito sa pangalawang ranggo. Sa isang kisap mata, ang 4 na santo na ito ay pinatay ng isa sa mga sundalong unggoy na maliit ang mata at nakuha ang Qiankun Ring. Lahat, iabot ang Qiankun Ring ng masunurin, kung hindi, huwag mong sisihin ang patpat ng iyong lolo monkey sa pagiging walang awa.
Malamig na bumantong hininga ang sundalong unggoy na maliit ang mata. Ang mga tao sa puwersang ito, nang makitang patay na ang kanilang suzerain, ay natural na hindi nang ahas na lumaban, kaya kinailangan nilang ibigay ang singsing ng Chen-kun. Nang makita ito, bahagyang nagtaas ng kilay si Ye Zuan sa di kalayuan. Ang dalawang sundalong unggoy na ito ay talagang gumagawa ng parehong bagay. Gayunpaman, sa sandaling ito, tatlong figure ang biglang lumitaw sa kalangitan, at ang kanilang mga aura ay hindi mahina. Tatlong pangalawang ranggo na santo. Ang maliit na mata na sundalo ng unggoy ay lumingon upang tumingin at sinabi, tinatayang ang mga taong ipinadala ng Qingyan Pavilion, Big Head, kung maglakas loob silang kumilos, papatayin nila sila. Ito ay mabuti. Tumango ang isa pang matingkad na sundalong unggoy. Hoy, kayong dalawang mabahong unggoy ay napakatapang, paano kayo kumilos ng walang ingat sa teritoryo ng aking Qingyan Pavilion? Galit na sigaw ng isang binata. Dam Qingyan Pavilion, mula ngayon ang site na ito ay pagmamay-ari na ng aking God Monkey Mansion. We charge some protection fees, ano ang negosyo ng Qingyan Pavilion mo? Sagot ng sundalong unggoy na maliit ang mata. Kailan naging teritoryo ng God Monkey Mansion mo ang lugar na ito? Tanong ng binata. Hindi naman dati, magmula ngayon. Sabi ng sundalong unggoy na maliit ang mata. Ikaw God Monkey Mansion, ikaw ay mayabang at nangingibabaw sa loob ng higit sa isang araw o dalawa, at ngayon ay nagkakalat ka ng ligaw sa aking Qingyan Pavilion site. Ngayon, lilinisin ko ang pinto para sa iyong Panginoon sa palasyo. Ang pinuno ng kabataan ay direktang nagsakripisyo ng mga sandata. Bagamat may bentahe sila sa bilang, narinig nila na ang mga sundalong unggoy at mga general ng unggoy ng God Monkey Mansion ay lahat ay hindi magagapi, na may pambihirang kahusayan sa pakikipaglaban, at habang lumalaban sila, mas malakas ang loob nilang lumaban, kaya hindi sila nagkaroon ng malaking pagkakataong manalo sa labanang ito. Tatlong basura na lang, patayin mo ng malaki ang ulo. Matapos magsalita ang maliit na mata na sundalo ng unggoy, ipinagpatuloy niya ang pag-iingat ng singsing ng Chen-kun. Ito ay mabuti. Tumango ang matipunong sundalong unggoy, mahigpit na hawak ang pinong bakal na mahabang patpat sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang kamay at humarap sa tatlong santo ng Qingyan Pavilion gamit ang isang patpat. Flash! Naramdaman ng pinuno ng binata ang pambihirang patpat na ito at napasigaw sa takot. Gayunpaman, binasag pa rin ng stick na ito ang isang mabagal na pag-iwas sa santo ng Qingyan Pavilion sa sarsa ng karne. Sa isang stick, patayin ang kalaban sa ilang segundo. Napakalakas. Pawis na pawis ang dalawa pa. Parehong second-rank saint, bakit ang laki ng agwat? Ang lakas na ito ay hindi bababa sa ikatlong ranggo ng mga banal, tama ba? Ito ay hindi matatalo, ipaalam sa mga kapatid. Agad na pinamunuan ng binata ang voice transmission, at kasabay nito, ang kanyang figure ay mabilis na umatras. 3-1, lahat sila ay napatay sa ilang segundo, at ngayon dalawa na lang ang natitira, paano sila lalaban? Kung gusto mong sumama, kung gusto mong pumunta, maaari kang pumunta. Nang matapos magsalita ng malamig ang matipunong sundalo ng unggoy, muli niya itong hinampas, diretsyong binasag ang pinuno ng binata. Ang bilis nitong tumugon. Kung tungkol sa huli, tiyak na hindi siya makakatakas ng napakalayo at direktang durog sa kamatayan. Ang tatlong pangunahing pangalawang ranggo ng mga santo, na nakaharap sa matipunong unggoy na mga sundalo ng kaparehong antas, ay sunod-sunod na nadurog hanggang sa mamatay. Ang lakas na ito ay nagpaparamdam kay Ye Zuan ng pagkadurog ng puso. Ang lakas ng matitipunong sundalong unggoy na ito, ngunit dapat itong talunin ni Blackhorn. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Si He Jiao ay isa ng ikapitong ranggo na semi-banal na ranggo, at sa espesyal na pangangatawan na iyon, isinama niya ang hindi mabilang na mga mapagkukunan ng dragon, at ang hamon ng leapfrogging ay hindi isang problema. Higit pa rito, mayroong 6 na ranggo na semi-sage na si Luo Luo, at ang Profound God Battle Armor na tutulong. Pagkaraang mamatay ang tatlong tao, itinuon din ng maliit na mata na sundalo ng unggoy si Gu Tao at sinabing, kayong dalawa, ibigay mo rin ito, kung hindi ay malalaman mo ang kahihinatnan. Oo naman, ang ideya ay tumama kay Gu Tao, pagkatapos ng lahat, si Gu Tao ay isang santo. Paano kung hindi ako magbayad? Biglang nagsalita si Ye Zuan sa likod ni Gu Tao. Kung hindi ka magbayad, pagkatapos ay mamatay.
Ang maliit na mata na sundalo ng unggoy ay sumilay sa kanyang mga mata ng nakamamatay na hangarin, at sa sumunod na sandali, ang matipunong sundalo ng unggoy ay direktang binasag ng isang stick kay Gutao. Itim na sungay, mabilis na tinawag ni Yezuan si Blackhorn. Ang mga itim na sungay sa orihinal na estado, ang kaliskis ng dragon ay napakatigas. Ang stick na ito ay tumama sa mga itim na sungay, ginawa lamang ang malaking katawan na nanginginig ng husto, at hindi nagdusa ng anumang malaking pinsala. Ano? Nagulat ang mga sundalong unggoy na maliliit ang mata at ang matipunong mga sundalong unggoy. Ang patpat na ito ay sapat na upang masugitan ng husto ang isang ikatlong ranggo na santo, ngunit hindi nito kayang pumatay ng kahit kalahating santo. Ang matipunong sundalong unggoy ay nagtaka kung nakagawa lang ba siya ng random na patpat. Hindi, kahit isang stick ay sapat na para pumatay ng isang santo, lalo pa ang isang ikapitong ranggo na semi-sage. Imposible ito. Hindi makapaniwala ang sundalong unggoy na maliit ang mata at ang matipunong sundalong unggoy. Isang half-sage, na humaharang sa suntok ng pangalawang ranggo na santo, at tila hindi siya gaanong nasaktan, ito ay dapat na isang panaginip. Bago pa makapag-react ang kabilang partido, si Luo Luo, na nakasuot ng Profound God Battle Armor, ay lumitaw na sa gilid, at pagkatapos ay pinatay ang maliit na mata na sundalo ng unggoy. Bagamat si Luo Luo ay nasa rank 6 lamang na semi-sage, ngunit pagkatapos magsuot ng Profound God Battle Armor, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa isang iglap, nakipaglaban si Luo Luo sa mga sundalong unggoy na maliit ang mata. 5 kaharian ang pagitan ng dalawa, ngunit si Luo Luo ay hindi mas mahina kaysa sa mga sundalong unggoy na maliit ang mata. Para sa kabilang panig, si He Jiao ay nakikipaglaban sa matipunong mga sundalo ng unggoy, at hindi rin siya dahado. Hindi masama, ang kasalukuyang ako, ang aking lakas ay sa wakas ay nakabawi sa nakaraang antas. Matapos makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Yezuan na tumango. Dati, pagkatapos na puwersahang kunin ng nasa katanghali ang gulang na lalaking may mga sungay ang World Extinguishing Ghost Dragon, ang kanyang lakas ay bumagsak ng husto, at ngayon ay nakabawi na siya sa wakas. Gayunpaman, hindi ito lahat ng kanyang mga card. Huwag kang mag-away sa dalawang ito, patayin mo na lang. Sa sandaling ito, nag-uutos si Yezuan sa kanilang dalawa. Sa susunod na sandali, ang Megatron ay direktang binago sa isang larawan ng lahat ng mga hayop. Kung hindi ito inaasahan ni Yezuan, ang dalawang sundalong unggoy na ito ay dapat ding mga banal na hayop, nakakapag-usap lang sila. Tamang-tama, sa sandaling lumabas ang mapa ng 10,000 hayop, bumaba ng 70% ang lakas ng mga sundalong unggoy na maliit ang mata at mga matitipunong sundalo ng unggoy. Ano? Nagulat ang dalawang sundalong unggoy. Bakit biglang bumagsak ang kanilang lakas? Kanina lang, pwede rin silang mag-duel sa isa't isa, pero ngayong hamina na ang kanilang lakas, paano sila lalaban? Sa ngayon, ang maliit na mata na sundalong unggoy ay umaatres lang, ngunit ang hindi niya alam ay pagkatapos na mawala ni Luo Luo ang Profound God Battle Armor, ang kanyang lakas ay bumaba ng higit sa 70%. Bang! Sa kabilang banda, matapos mawala ng 70% ng kanyang lakas, ang matipunong sundalong unggoy ay direktang tinamaan ng sulok ng itim na sungay at namatay sa kaunos-lunos na lugar. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system prompt ang tumunog sa isip ni Yezuan. Kasabay nito, ang mukha ng sundalong unggoy na maliit ang mata ay nagbago ng husto. Ang matipunong mga sundalong unggoy na mas malakas sa kanya ay patay na, at ang kanyang kapalaran ay tinatayang ganoon. Sino ka, hindi mo ba alam na galing tayo sa God Monkey Mansion? Alam ng sundalong unggoy na maliit ang mata na may mali, at nagmamadaling umalis sa kanyang backstage. Kabanata 1916 na araw. Wala akong pakialam kung sino ka, mamatay ka na lang. Namilog ang mga mata ni Yezuan at direktang nag-order. Sa susunod na sandali, ang itim na sungay ay naging isang itim na streamer muli, at ang isang sulok ay tumusok sa dibdib ng maliit na mata na sundalo ng unggoy. Mamatay, bumagsak na ang dalawang dakilang santo sa ikalawang ranggo. Okay, good job. Pagkatapos nilang mamatay, hindi napigilan ni Yezuan na purihin, at pagkatapos ay mabilis na iniligpit ang katawan ng dalawang sundalong unggoy. Megatron, maghanap ng mga kaluluwa. Utos muli ni Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali,
Ang dalawang sundalong unggoy na ito ay talagang mga tao ng God Monkey Palace. Inutusan sila ng Palace Master ng God Monkey Palace at gustong palawakin ang kanilang teritoryo. Lihim na sinabi ni Yezuan sa kanyang puso. Ang dalawang sundalong unggoy na ito, bago sila makilala, ay ninakawan na ng maraming puwersa ang ari-arian, kaya't sila ay nagkakahalaga ng maraming pera. Gayunpaman, ang nakakuha ng atensyon ni Yezuan ay ang dalawang sundalong unggoy ay may tig-isang piraso ng buhay na buhok ng unggoy sa kanilang mga katawan. Mabilis itong nahanap ni Yezuan, at pagkatapos ay tiningnan ang dalawang pangunahing buhok ng unggoy sa buhay, na nag-iisip sa kanyang puso. Ang mga sundalong unggoy na kayang magpaikli sa buhay na buhok ng unggoy ay magaling lahat, at ang God Monkey Mansion na ito ay maaaring kapareho ng God Monkey Palace. Ito ay nauugnay. Ang Palace Master of the God Monkey Palace ay ninuno ni Pat Ian, at maaaring magkaroon ng anumang epekto ang dalawang ito kay Pat Ian. Tapos, ibinato na lang niya kay Pat Ian ang dalawang life monkey hair na ito. Natanggap ni Pat Ian ang dalawang pangunahing buhok ng unggoy sa buhay at nagsimulang maglaro ng maingat. Sa huli, ang ikinagulat ni Yezuan ay ang dalawang pangunahing buhok ng unggoy sa buhay ay sa wakas ay pininaw ni Pat Ian at tumubo sa kanyang katawan. Pat Ian, lumakas ang lakas mo. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Tumango si Pat Ian, ang dalawang fundamental na buhok ng unggoy sa buhay ay direktang nadobol sa kanyang lakas. Sayang naman ang kaharian ng langit, kahit doble pa ito, tinatayang hindi ito makakatalo sa lupa kapag nakasuot ng Profound God Battle Armor. Tama, kung may kaunti pang buhok ng unggoy, baka maging parang multo-dragon na naninira sa mundo. Sa pag-iisip nito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, mayroon pa ring mahalagang agwat sa pagitan ng Pat Ian at ng World Extinguishing Ghost Dragon. Yan ang unyon. Maaaring pagsamahin ni Yezuan ang World Extinguishing Ghost Dragon, at maaari lamang niyang pagsamahin ang World Extinguishing Ghost Dragon, kaya gaano man kalakas ang Heaven Breaking Strength, hindi ito maihahambing sa World Extinguishing Ghost Dragon. In the future, siguradong magkakasya pa rin ako, pero hindi ko alam kung paano ito gagawin. Gusto mo ba ng random quest rewards? Bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagpas siyang ihinto ang pag-iisip tungkol dito at magpatuloy sa kanyang paglalakad. Mula sa dalawang sundalong unggoy, masasabi nating napaka-ambisyon ng Mansion Master ng God Monkey Mansion at gustong palawakin ang kanyang teritoryo. Tunay ngang napakalakas ng kanyang lakas, ngunit ang paggawa nito ay magdudulot lamang ng kawalang kasiyahan ng mga puwersa sa paligid. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang nakapaligid na puwersa na may katulad na lakas sa Monkey Mansion. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay para kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay nangangailangan siya ng ilang mga natal na buhok ng unggoy upang palakasin ang nakakawasak ng Diyos na unggoy. Ang hindi inaasahan ni Yezuan ay mararamdaman pa rin ng Heaven Breaking Divine Ape ang posisyon ng mga sundalong unggoy na ito, na isa pang magandang balita para kay Yezuan. Dati, nararamdaman ng mapangwasak sa mundo na Ghost Dragon ang hininga ng mga kaliskis ng dragon na sumisira sa mundo, ngunit ngayon ay nararamdaman na ng nakakasira ng langit na Divine Ape ang hininga ng mga sundalong unggoy sa paligid nito, na talagang maganda. Sa tulong ng pagsira sa kalangitan, mabilis na nagwala si Yezuan patungo sa mga sundalong unggoy. Ang mga unggoy na sundalong ito na ipinadala ng Palace Master ng Divine Monkey Mansion ay hindi bababa sa antas ng santo, ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni Yezuan, pinakamainam na humanap ng mababang antas ng mga sundalong unggoy sa antas ng santo para sa problema. Sa ilang araw, nakakuha si Yezuan ng higit sa 10 pangunahing buhok ng unggoy sa buhay. Tungkol naman sa mga sundalong unggoy na iyon, may mga napatay, at may mga nilamon ng mga itim na sungay pagkatapos na supilan, ibig sabihin, tinanggap sila sa lugar ng pagtatanim. Ang lakas ng langit ay nagsisimula ng tumaas ng mabilis. Upang matuntan ang usapin ng nasa katanghaliang gulang na lalaking may mga sungay, si Yezuan ay walang paraan upang gawin ito ngayon. Sa oras na ito, ang distansya sa pagitan nila ni Yezuan ay kasing layo ng isang tao na tumitingin sa araw. Sa kasalukuyan, ito ay higit sa lahat upang mapahusay ang lakas. Ding, ang host ay pumasok, at kasalukuyang ikatlong gradong tunay na emperador. Si Ding, Yan Mingwei Jun, Megatron, at Destroying God Ape ay nakalusot,
at sila ang kasalukuyang 7th rank true emperor. Ngayon, ang lakas ni Shulao ay hindi makakasabay sa ritmo, tanging ang heaven-breaking divine ape lang ang makakasabay. Sa lakas nito, kung isusuot mo ang pangatlong antas ng Profound God Battle Armor, maaabot mo na ang semi-holy level. Kaya lang may dalawang general, si Luoluo at Heijiao, sa ibabaw nito. Kung gusto nitong malampasan, kailangan nito ng maraming natal monkey hair. Ang dahilan kung bakit ang mga sundalo ng unggoy ng Divine Monkey Mansion ay mas malakas kaysa sa mga henyo ng tao ay dahil sa buhok ng unggoy na ito, at ang bawat sundalo ng unggoy ay hindi kailangang magkaroon ng isa lamang. Ang mas maraming buhok ng unggoy, mas mahusay ang kakayahan. Nakasalubong ni Yezuan ang isang makapangyarihang sundalo ng unggoy na may 3 pangunahing balahibo ng unggoy sa buhay. Sa oras na iyon, mayroong isang mapa ng 10,000 hayop upang sugpuin, at nagawa niyang makipaglaban kay Heijiao sa isang kurbata. Ang lakas ay napakabuti, ngunit sa huli, wala pa rin siyang kalaban-laban para kay Yezuan at sa lahat, at pinatay kaagad. Kung magpapatuloy tayo sa bilis na ito, pagkatapos ng higit sa isang buwan, ang lakas ni Pot Ian ay makakahabol kay Luoluo at Heijiao, na mas mataas sa kaharian. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang heaven-breaking divine ape ay nasa antas lamang ng 7th rank true emperor, habang si Luoluo ay isa ng 7th rank semi-saint. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay isang malaking kaharian. Gayunpaman, habang papunta si Yezuan, isang malakas na aura ang biglang humabol sa kanya. Naramdaman ni Putian sandali, kahit isang santo sa ika-4 na baitang. Kung dati, baka matakot pa rin si Yezuan, ngunit ngayon ay nakalusot na rin si Heijiao sa 8th rank semi-sage, hanggat hindi siya pumupunta sa 5th rank saint, madaling sabihin. Hindi nagtagal, ang sundalong unggoy ay mabilis na nagwalas kay Yezuan, at pagkatapos ay tiningnan niya ang maliit na Pot Ian at itinaas ang kanyang mga kilay. Ang tunay na emperador ay may higit sa 10 pangunahing buhok ng unggoy sa buhay, paano ito posible? Takot na takot ang sundalong unggoy, at ngayon lang siya nakalayo, at hinala niya na may naramdaman siyang mali. Ngayong nakarating na siya, nakakasigurado siyang wala talagang mali sa kanyang induction. Hindi kahit isang kalahating matalino, siya ay condensed higit sa 10 pangunahing buhay monkey hairs. Ang kakayahan na ito ay talagang makapangyarihan. Sir, hindi ko alam pangalan mo. Hindi naiwasang sabihin ng sundalong unggoy. Bawal. Matapos marinig ito, si Putian, na nakatayo sa likuran ni Gutao, ay hindi maiwasang tumingin kay Yezuan. Sabihin mo lang, Son Pot Ian ang pangalan mo. Nagmamadaling nagpadala si Yezuan ng voice transmission kay Pot Ian. Ang heaven-breaking divine ape ay orihinal na walang pangalan. Noong panahong iyon, tinawag itong maliit na unggoy ng mga tao sa Longyo. Nang maglaon, pagkatapos mapaamo ni Yezuan, binigyan ito ng pangalang Breaking Heaven. Gayunpaman, binanggit din ng nasa katanghali ang gulang na lalaking may mga sungay ang bloodline ng unggoy na nakakawasak ng Diyos noong panahong iyon, kaya mabilis na nagdagdag ng apo si Yezuan. Sa alaala ni Yezuan, sa tuwing binabanggit ang isang unggoy, mag-iisip siya ng isang klasikong karakter, at napakaangkop na magdagdag ng apo. Tumili. Ibinuka ng langit ang bibig at sinabi. Karamihan sa mga tao ay hindi naiintindihan ang mga salitang ito, ngunit ang unggoy na sundalo sa harap ni Pot Ian ay naiintindihan. Ano, Son ang apelyido? Nagulat ang 5th rank saint level monkey na sundalong ito. Sa God Monkey Mansion, ang apelyido na Son ay isang karaniwang apelyido. Tanging ang mga kamag-anak ng may-ari ng mansyon, o ang mga kamag-anak ng 4 na dakilang pantas sa ilalim ng kanyang pamumuno, at ang mga may malaking kontribusyon, ang maaaring bigyan ng apelyido na Son. Kabanata 1917 Monkey Pai Jing. Kakaiba, hindi man lang marunong magsalita si Master Son. Sumimangot ang kawal ng unggoy, ngunit nang hindi nag-iisip, diretsyong sinabi niya, Master Son, hayaan mo akong sundan ka. Sundan. Nang marinig ito, nanliit ang mga mata ni Yezuan, at hindi masamang magkaroon ng isang santo sa ika-5 ranggo bilang isang thug. Pagkatapos ng lahat, ang ika-5 ranggo na santo ay mayroon ding 3 pangunahing buhok ng unggoy sa buhay. Matapos makuha ang pahintulot ni Yezuan, bahagyang tumango si Pot Ian at sumang-ayon. Salamat, Lord Son.
Masyadong masaya na itong 5th rank Saint level monkey soldier. Sa oras na ito, biglang humakbang si Yezuan at sinabing, ipakilala ang aking sarili, ako si Yezuan, lingkod ni Master Son. Dahil sinundan mo si Master Son, tiyak na makikinabang ka rito sa hinaharap. Oo, mabilis na tumango ang kawal ng unggoy. Sa mga tuntunin ng kaharian, si Yezuan ay 4 na kaharian na mas mababa kaysa kay Pat Ian, at siya ay tao pa rin. Kaya sa puso ng sundalong unggoy na ito, tiyak na nakuha ni Yezuan ang tiwala ni Pat Ian. Siya, isang tagasunod, ay hindi maglakas loob na maliitin si Yezuan. Bago pa maibuka ng 5th rank monkey soldier ang kanyang bibig, nagpatuloy si Yezuan, dahil sinunod mo si Lord Son, pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng life monkey hair at ibigay ito kay Lord Son. Ano, nakataas ang kilay nitong sundalong unggoy. Ang 3 pangunahing mga buhok ng unggoy sa buhay sa kanyang katawan, ngunit pinamamahalaang niyang paikliin ang mga ito, ngayon hayaan siyang bunutin ang isa sa mga ito, ngunit mamamatay siya sa sakit ng puso. Tsaka ang orihinal na buhok ng unggoy ay pinalapot niya, kahit ibigay sa iba, walang kwenta. Master Son, ano ang gusto mong gawin nitong unggoy na buhok? Huwag ka nang masyadong magtanong, hindi mo mahulaan ang kakayahan ni Master Son. Kung gusto mong sundan si Master Son, gawin mo na lang, at saka mo malalaman ang gagawin. Paalala ni Yezuan. Matapos marinig ito, nagdalawang isip ang sundalong unggoy. Sa antas ng tunay na emperador, nakapag-condensed siya ng higit sa 10 pangunahing mga buhok ng unggoy sa buhay, na hindi maaaring pekeng, hindi banggitin na si Pat Ian ay pinangalanan din na araw, kaya dapat na siya ay isang malaking tao sa God Monkey Mansion. Kahit na siya ay isang 5th rank saint, siya ay nasa ilalim pa rin ng Divine Monkey Mansion. Kung makayakap siya ngayon ng hita, magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpa siya ang sundalong unggoy na gawin din ito, at ubiling hinugot ang nakamamatay na buhok ng unggoy sa kanyang katawan, at pagkatapos ay itinapon ito kay Pat Ian. Matapos matanggap ni Pat Ian ang buhok ng unggoy ng buhay, direktang hinawakan niya ito sa kanyang kamay, at pagkatapos, ang buhok ng unggoy ng buhay ay hinigop nito. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng unggoy na sundalo sa kanyang harapan. Master Son, maa-absorb mo talaga ang buhok ng unggoy sa buhay ng ibang tao, masyado itong labag sa langit, di ba? Malapit nang lumuwa ang mga mata ng sundalong unggoy na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong bagay. Sa tansya niya, ang taong nasa harap niya, si Mr. Son, ay malamang na may kaugnayan sa Palace Master, marahil ang apprentice na tinanggap ng Palace Master. Sa gayong mga kakayahan, tiyak na malalampasan niya ang Palace Master sa hinaharap. Diyos, kumita ng maraming pera. Sa hinaharap, bubuksan ko ang kabisera, at tanging si Lord Son ang susunod sa pangunguna at hayaan siyang ipadala. Ikinuyom ng sundalo ng unggoy ang kanyang mga kamao at sinabing, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, halos mamatay si Yezuan sa kakatawa. Binuksan ng unggoy ang Beijing. Ganda ng pangalan. Mabuti napakabuti. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan, at sinabing, susunod, makipag-ugnayan sa iba pang mga sundalong unggoy sa paligid mo at tawagan sila. Tandaan, si Master Son ay lumabas sa pagkakataong ito, kaya huwag magsalita ng walang kaparirikan. Oo. Ang unggoy na si Pai Jing ay nagmamadaling tumango. Sumunod, nakahanap lang si Yezuan ng isang lugar para makapagpahinga at naghanda para umatras. Para naman kay Hao Pijing, sinimulan niyang tawagan ang mga kalapit na sundalo ng unggoy at hinayaan silang pumunta kaagad. Wala pang 3 araw, mahigit 10 sundalo ng unggoy ang natipon, karamihan sa kanila ay mababang antas na mga santo, at 2 lamang ang nasa gitnang antas na mga santo. Para sa mga taong ito, kumuha din si Yezuan ng monkey hair bawat tao. Sok, kung madaming tao ang naipon mo, malakas ang puwersa. Ngumisi si Yezuan. Akala ng mga taong ito ay may kinalaman si Pat Ian sa Palace Master ng Divine Monkey Mansion, at ang kanilang apelyido ay Son, kaya lahat sila ay yamakap sa kanilang mga hita. Sa ganitong paraan, may dagdag na batch ng mga super backup si Yezuan. Kumuha ng higit pang mapagkukunan ng pagsasanay. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at inutusan ang mga taong ito na bumuo ng isang grupo ng 3,
at pagkatapos ay umalis upang sirain ang sekta. Bilang karagdagan, hayaan silang makipag-ugnayan sa mga nakapaligid na sundalong unggoy sa daan, at hayaan silang sumamba kay Pat Ian. 10, 20-30. Parami ng parami ang mga tagasunod ni Pat Ian, at mayroong higit sa 5 mga santo sa gitnang antas, at isa sa kanila ay isang santo na pang-6 na ranggo. Ang lakas na ito ay napakabuti. Nang lumabas ang mga kabayong ito upang magnakaw, muling bumuti ang kaharian ni Yezuan. Sa oras na ito, si Yezuan ay isa ng tunay na emperador sa ika-6 na baitang, at para kay Pat Ian, nakapasok na siya sa isang semi-sacred na antas ng unang baitang. Siya ay isang ranggo ng 1.5 santo, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi mas malala kaysa sa isang 3 ranggo na santo. Kung isusuot niya ang Profound God Battle Armor, ang kanyang lakas ay malapit sa isang mataas na ranggo na santo. Gayunpaman, habang tinatamasa nila ang tagumpay, may biglang nag-transmit ng boses kay Yezuan. Lord Yezuan, hindi maganda. Ang Qingyan Pavilion ay nag-organisa ng malaking bilang ng mga tao at hinahabol tayo. Ang boses na ito ang unang kabayong unggoy ni Pat Ian na nagbukas ng kabisera. Malapit na. Agad namang tumugon si Yezuan. Kung tutuusin, itong unggoy na si Pijing ay siya rin ang unang tagasunod ni Pat Ian, kaya natural na kailangan pa niya itong alagaan. Ngayon, si Yezuan ay ipinadala kasama ng isang master para iligtas. Nagkataon na nakagawa si Yezuan ng ilang numero sa lugar kung saan naroon si Hao Pijing sa oras na ito. Wow! Bumukas ang pinto sa kawalan, at pumasok si Yezuan. Sa hindi kalayuan sa unahan, naroon si Monkey Pijing at iba pang mga sundalong unggoy, at sa likod nila, may grupo ng mga santo sa gitnang antas. Go! Huwag iwanan ng isa! Umorder kaagad si Yezuan. Sa susunod na sandali, ang ika-6 na ranggo na santo sa tabi niya, at ang iba pang 2 santo sa ika-5 ranggo ay direktang pinatay sila. Sa mga humahabol sa Qingyan Pavilion, mayroon ding 2 ranggo na 6 na santo, at mayroong higit sa 10 santo ng ika-5 at ika-4 na ranggo sa kabuuan. Gayunpaman, hindi totoo si Yezuan. Heijiao, Pat Ian, kayo rin. Utos ni Yezuan sa dalawa. Okay, tumugon si Heijiao, at direktang bumaling sa kanyang katawan upang pumatay. Ang mga master ng Qingyan Pavilion ay nakakita ng suporta at agad na bumuo ng isang pormasayon. Agad na nag-away ang magkabilang panig. Boom! Patuloy na kumalat ang malalakas na ingay, at naging mabangis ang labanan. Sa ganitong antas ng labanan, hindi na makakasali ngayon si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na emperador, hindi kahit isang kalahating pantas. Gayunpaman, pagkatapos magsuot ng Profound God Battle Armor, ang Heaven-Shattering Divine Ape ay may napakalakas na kapangyarihang panlaban. 36 sticks. Ang mapanirelangit na Divine Ape na nakasuot ng Profound God Battle Armor, na nakatutok sa ika-6 na ranggo ng kaaway, ay isang stick ng buong lakas. Lumabas ka, ang nakakagulat na 36 na stick ng Palace Master. Master Son, dapat ay apprentice siya ng Palace Master, kung hindi, paano niya matututunan ang 36 sticks? Napakalakas nito. Isang suntok ang magpapatumba sa kalaban na lumilipad. Kamakailan lang ay pumasok si Master Son sa semi-holy. Nagulat ang mga kawal ng unggoy. Ang kakayahan, apelyido, at ang 36 sticks ni Pat Ian na nagpagulat sa kalangitan ay nagpapaniwala sa grupo ng mga sundalong unggoy na siya ay malapit na kamag-anak ng Palace Master ng Divine Monkey Mansion, at wala silang anumang pagdududa. Pagkatapos ng lahat, kahit na sa Divine Monkey Mansion, maaaring hindi posible na makahanap ng isang pag-iral tulad ni Pat Ian. Kabanata 1918, ang usapin ay nahayag. Sa Monkey Mansion, maraming tao na may apelyidong Son, ngunit walang mga kwalifikasyon na malapit sa pagsira sa langit, lalo pa ang Panginoon ng Monkey Mansion na nag-ensayo lamang sa 36 na stick na nakakadurog ng lupa. Nagkaroon ng sirang kalangitan upang sumali sa labanan, ang grupong ito ng mga master ng Qingyan Pavilion ay direktang natalo, at pagkatapos ay namatay sila, nakatakas, at sa wakas lahat ay tinugis. Tagumpay, nakakamangha, baka si Lord Son, at kung susundin mo si Lord Son, siguradong aakyat ka. Low-key, dapat low-key ka, huwag kang matuklasan ng Qingyan Pavilion, kung hindi,
tiyak na magpapadala sila ng Master para harangin at patayin si Lord Sun. Ano ba ang kinatatakutan mo? Pagdating nila, siguradong mapupunta sa next level ang lakas ni Lord Sun, kung sino ang dumating ay mamamatay. Ang mga sundalong unggoy ay kahanga-hanga, at sila ay lahat ng uri ng mga manghuhula. Bilang lingkod ng Breaking Heaven, mabilis na lumapit si Yezuan at iniligpit ang mga bangkay ng grupo ng mga master ng Qingyan Pavilion. Thought, napakalaki talaga ng kita. Sa ganyang hukbo ng unggoy, siguradong mawawalis nito ang mga puwersa sa paligid. Masaya na ang puso ni Yezuan. Sa umpisa, nakapatay din siya ng 2 sundalong unggoy, pero hindi niya akalain na napakaraming sundalong unggoy ang nasa likod niya, na talagang hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis. Napakalakas ng hininga, Lord Sun, ito ay isang mataas na antas ng pantas. Hindi naiwasang sabihin ng 6 na ranggo na pantas. Ang ika-7, ika-8, at ika-9 na baitang ay lahat ay mataas ang antas, kaya kahit papaano ay narito ang mga santo sa ika-7 ranggo na dumarating. Kung ika-7 baitang, maaari pang mag-away ang grupo nila, ngunit kung ika-8 baitang, magkakagulo. Mabilis na inalis ni Yezuan ang mga walang kaugnayang tauhan na iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi sila makakasali sa isang labanan sa antas na ito. Maya-maya, Antong hininga. 7 rank sage. Hindi, ito ang 8 rank sage. 8 rank sage, labanan mo muna siya, at tingnan mo kung gaano kalakas si Pot Ian ngayon. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ngayon ang lakas ng pakikipaglaban ng Skybreaking ay walang katapusan na malapit sa ika-7 ranggo na pantas, ngunit hindi siya nakipaglaban ng buong lakas, at ang ika-8 ranggo na pantas na ito ay isang magandang sandbag. Kahit na hindi niya ito matalo, maaari ding direktang gamitin ni Yezuan ang time rewind, at pagdating ng panahon, maaari siyang lumapit upang iligtas si Monkey Pijing sa lalong madaling panahon. Ang 8th rank sage na ito ay madaling magbihis, at siya ay isang tao mula sa Qingyan Pavilion, sinulyapan niya si Yezuan at ang iba pa, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata kay Pot Ian. Bagamat kalahating santo lamang si Pot Ian, nararamdaman niya ang maraming natal monkey hair kay Pot Ian. Dumb Monkey Mansion, hanapin mo si kamatayan. Hindi umimik ang 8 ranggo na sage na ito, at direktang inatake ang Skybreaker. Bang! Sa isang suntok lang, itinulak niya si Megatron sa ere, at kasabay nito, ang Xuanshan armor na binago ni Megatron ay direktang nabasag din. Sa kabutihang palad, ang katawan ng Broken Sky ay ang Breaking Heaven Divine Stone, na may malakas na depensa, ngunit ito ay bahagyang nasugatan. Huwag kalimutan, si Yezuan at ang kanyang mga alagang hayop ay nagbabahagi ng bloodline ng Immortal Phoenix, na nagbibigay kay Putian ng napakalakas na kakayahan sa pagbawi. Hindi patay. Labis na nagulat ang 8th rank sages na ito. Sa suntok na ito, kahit na ang 7th rank sage ay maaaring mapatay, ngunit maaari lamang nitong masugatan si Pot Ian, at siya ay gumaling kaagad. Ang maliit na unggoy na ito ay hindi simple. Patayin. Ang 8th rank sages ay naghanda sa pag-atake ng buong lakas. Lord Yezuan, ano ang dapat kong gawin? Ang 6 na ranggo na pantas ay hindi maiwasang tumingin kay Yezuan. Huwag kang mag-alala, may malaking galaw pa si Master Son na walang kwenta. Nakangiting sabi ni Yezuan. Ultimate, paano nagkaroon? Noon pa man ay may isang lansihin lamang upang basagin ang kalangitan, at iyon ay ang nakakagulat na paraan ng stick. Ang pinakahuling galaw sa kanyang bibig ay tumutukoy sa kanyang sariling time-lapse skill. Nang marinig ito, nakahinga rin ng maluwag ang mga sundalong unggoy ng 6 rank sages. Boom! I-click. Sa di kalayuan, isang malutong na tunog ang narinig. Tiningnan ni Yezuan ang labanang ito at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, dahil kung hindi sapilitang inalis ang world-destroying Ghost Dragon, tiyak na mapapatay nito ang 8th rank sage sa isang iglap. Kawawa naman, sa di kalayuan, ang ika-8 ranggo ng sage ng Qingyan Pavilion ay hindi maiwasang magmukhang pangit nang makitang napakahirap ng Breaking Heaven. Ang isang first-grade half-sant ay maaaring talagang harangan ng kanyang pag-atake ng hindi namamatay, kung siya ay lumaki, magkakaroon pa rin siya nito. Kaya ngayon, kailangan niyang patayin si Pot Ian. Gayunpaman, bagamat nabugbog si Pot Ian, hindi gaanong mabigat ang ekspresyon nito, dahil naramdaman niyang may mabilis na paglapit. Itong hininga,
marami ring natal monkey hair sa katawan niya, at isa siyang high-level sage ng Divine Monkey Mansion. Hindi nagtagal, ang aura na ito ay naramdaman din ng mga unggoy na sundalo ng 6 na ranggo na pantas. Ang hiningang ito, mahusay, ito ay dapat na isang general ng unggoy. Nagningning ang mga mata ng sundalong unggoy. Ang general ng unggoy ng Divine Monkey Mansion ay hindi bababa sa isang high-level na sage, hanggat mayroong isang 7th grade sage, sapat na upang linisin ang ika-8 ranggo ng sage ng Qingyan Pavilion na ito. Hindi nagtagal, isang figure ang dumating sa mga mata ng lahat. Hindi maganda, ito ang general ng unggoy ng Monkey Mansion. Ang ika-8 ranggo ng pantas ng Qingyan Pavilion ay lumingon at tumingin dito, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Anong nangyayari? Ang general ng unggoy na kara-rating lang ay napalingon sa unggoy na sundalo ng 6 na ranggo na pantas. Hinahanap tayo, at tinutulungan tayo ni Lord Sun. Paliwanag ng sundalong unggoy. Panginoong araw, nang marinig ito, bahagyang nagulat ang general ng unggoy, naramdaman niya itong mabuti, at nalaman na 1.5 santo lamang ang nasa langit. Ang kwalipikasyong ito ay laban din sa langit. Itong Panginoong araw, sino ang sagrado? Hindi maiwasang magtanong ng general ng unggoy. Hindi ko alam, ang pangalan ni Lord Sun ay Sunpot Ian, at sinabi niya na palihim siyang tumakbo palabas ng Monkey Mansion. Umiling ang kawal ng unggoy. Sa Monkey Mansion, ang bawat general ng unggoy ay binigyan ng apelyidong Sun, gayunpaman, ang apelyido na ito ay hindi maaaring namamana. Iyon ay, tagapagmana ng general ng unggoy, at hindi siya maaaring pangalanan na Sun bago maging isang general ng unggoy. Maliban sa general ng unggoy, tanging ang 4 na magagaling na pantas at ang angkan ng master ng mansyon ang kwalipikadong tawaging Sun. Napakaraming general ng unggoy, at mayroon siyang impresyon, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa Sunpot Ian. Mukhang sila ang mga inapo ng 4 na dakilang sage o mansion masters na iyon. Sa pag-iisip nito, direktang isinakripisyo ng unggoy na general na ito ang kanyang sandata at sumigaw, Master Sun, nandito ako para tulungan ka. Panipi, sa kwalipikasyong ito, walang pangalawang tao sa Monkey Mansion, kaya iisipin ng unggoy na ito na lihim itong nililinang ng Monkey Mansion, at kung mayroon man siyang pagkakamali, hindi magiging sapat ang lahat ng unggoy upang labanan ang kanilang buhay. Sa pagdaragdag ng general ng unggoy na ito, ang mukha ng Qingyan Pavilion 8th rank sage ay lumubog sa ilalim, at mabilis siyang umatras. Tumili. Nang makita ni Po Tian ang isang taong sumagip, hindi na siya nag-abalang umatake, at pagkaraang sumigaw, nawasak si Megatron sa isang iglap. I-click. Ang Xuanshan Battle Armor ay inilagay sa katawan ng 7th rank Sage level Monkey General. Matapos isuot ang Xuanshan Battle Armor, ang lakas ng 7th rank Sage ay tumaas, at ang bilis ng pag-atake ay tumaas din ng husto. Bang! Ang anino ng stick ay dumapo sa 8th rank Sage ng Qingyan Pavilion, at agad itong isinabog sa sarsa ng karne. Spike! Mabuti, napakalakas. Hindi makapaniwala ang unggoy na ito, at napatay niya ang isang 8th rank Sage ng Qingyan Pavilion sa isang suntok sa isang iglap. Alam niya na dapat ay ito ang kredito ng baluti ni Lord Sun. Matapos mamatay ang 8th rank Sage ng Qingyan Pavilion, mabilis na nagwala si Po Tian at inihagis ang kanyang katawan kay Yezuan, at pagkatapos ay inilagay ito ni Yezuan, hindi man lang magalang. Nakita ko ang aking Panginoon. Walang sinabi ang general ng unggoy, at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kabanata 1919 na bumalik sa panahon. Squeak! Anong pangalan mo? Sigaw ng langit. Sun Lei, ang general ng unggoy sa ilalim ng Great Sage Lai Sun. Nagpakilala ang general ng unggoy. Minsang hinanap ni Yezuan ang mga kaluluwa ng 2 sundalo ng unggoy, kaya alam niya na mayroong 4 na dakilang santo at isang mansion master sa God Monkey Mansion. Ang pantas na ito ng nakakapasong araw ay isa sa mga dakilang santo, at hindi na kailangang magsabi patungkol sa kanyang kaharian. Tumili. Patuloy na sinabi ni Pot Ian, ito ang sinabi sa kanya ni Yezuan na sabihin sa unggoy na huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa kanya, kung hindi. Oo, nakakaintindi ang subordinate na ito. Mabilis na tumanggaw si Sun Lei, ang subordinate na ito ay handang sumunod sa mga matatanda. Tumili. Tumanggaw si Po Tian bilang kasiyahan.
Sa ganitong paraan, may isa pang super combat power ang team ni Yezuan. Kasama niya, maaaring maglakad ng patagilid si Yezuan hanggat hindi siya nakakaharap ng master sa antas ng Great Sage. Kung tutuusin, nasa kanya pa rin ang Profound God Battle Armor. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Sinabi nitong si Sun Lei na hindi niya sasabihin sa nakatataas, ngunit naramdaman niyang marangal ang katayuan ni Pat Ian, at dapat walang aksidente, kaya sinubukan niyang ipagsapalaran si Pat Ian na masumbong siya, at lihim na ipinatawag ang nakatataas. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay, matapos malaman ng Great Sage na si Lyrie ang tungkol dito, ipinaalam niya sa Palace Master ang God Monkey Palace, ngunit sinabi ng Palace Master ng God Monkey Palace na walang taong tulad ni Sun Pat Ian. Walang pangalan, at walang sobrang henyo na nagpalapot ng 12-dosenang buhok ng unggoy sa unang ranggo na semi-banal na antas. Si Sun Pat Ian ay hindi mula sa God Monkey Mansion. Dahil sa mataas na kaharian ni Sun Lei, hindi nalaman ni Yezuan. Si Sun Lei, na nalaman ang tungkol dito, ay masyadong nabigla upang magsalita. Tumingin siya sa heaven-shattering divine ape na nakasuot ng Profound God Battle Armor sa harap niya, nag-aalangan sa kanyang puso. Ngayon lang, nagpadala ang Great Sage na si Lyrie ng voice transmission para hayaan siyang makuha ang heaven-breaking Divine Ape at ibalik ito sa Divine Monkey Mansion. Ang nakapag-alinlangan pa sa kanya ay nakapasok si Pat Ian sa second-rank semi-sacred sa oras na ito. Ang isang ranggo ng 1.5 antas ng santo ay pinatay ni Pat Ian ang isang ika-6 na ranggo na santo, at maaaring labanan ang lakas ng isang ika-7 ranggo na santo. Ang kakayahang ito, maging ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion ay namangha. Kaya naman, hindi sigurado si Sun Lei na mahuhuli si Pat Ian, kaya lihim siyang nakipag-ugnayan sa dalawang general ng unggoy sa malapit. Master Sun, nakipag-ugnayan na ang mga subordinate ko sa dalawang general ng unggoy sa paligid, at paparating na sila. Sa oras na ito, biglang humakbang si Sun Lei at magalang na nagsabi, "Squeak, nice job." Ngumisi si Po Tian at tumalon sa balikat ni Sun Lei. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang general ng unggoy na ito. Pareho silang 7 ranggo na general ng unggoy. Nakapag-condensed sila ng higit sa 15 buhok ng unggoy, at ang kanilang lakas ay napakalakas, may hahambing sa ika-8 ranggo ng mga santo ng Qingyan Pavilion. Nakita ko si Master Sun. Magalang na sabi ng dalawang general ng unggoy. Gayunpaman, natutunan na nila ang tungkol dito, kaya gusto nilang makipag-close muna, at pagkatapos ay mag-shoot kasama si Sun Lei upang mahuli si Pat Ian. Dahil walang aksidente noon, tinanggap ni Yezuan ang dalawa ng hindi masyadong nag-iisip. Noong masaya pa siya na may dalawa pa siyang general, si Sun Lei at ang dalawang general ng unggoy na kakasali lang ay biglang pinalibutan si Pat Ian. "Anong ginagawa mo?" Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Nasa kaharian lang siya ng tunay na emperador kaya wala siya sa mata ng 3 tao. Direktang ginagawa ito ng 3 taong ito. Ano, medyo nabigla din si Pat Ian. Hindi niya inaasahan na magsasabuatan si Sun Lei at ang dalawang ito at gustong mahuli ito. Hindi pwede. Sa isang iglap, sumabog si Pat Ian sa isang malakas na puwersa, ngunit ang pinakamakapangyarihan nito ay ang 36 cudgels. Ngayon na ito ay nasa ilalim ng kontrol, walang paraan upang maglunsad ng isang pag-atake. "Squeak, what are you doing?" Nagtatakang tanong ni Pat Ian. Matapos itong marinig ni Sun Lei, sumagot siya, "Sir Sun, pasensya na, pinapabalik ka ng Palace Master." Panginoon, nang marinig ni Yezuan at Pat Ian ang salitang ito, naunawaan nila na nalantad ang bagay na ito. Saan nila nakilala ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion? Parang may lihim na nagsumbong, dapat itong si Sun Lei. Nag-react kaagad si Yezuan. Maayos naman siya noon, ngunit nang dumating si Sun Lei, isang aksidente ang nangyari. Siyempre, posible rin na ang ibang mga tao ay nagulat nito, at si Sun Lei, tulad ng iba pang dalawa, ay pumasok. Sa anumang kaso, ang mga bagay ay ipinahayag. Kahit na si Pat Ian ay second-rank semi-sage na ngayon, hindi siya ang kalaban ng 3 major 7th-rank saints, lalo pa itong pinigilan ngayon. Bagamat direktang mailalayo ni Yezuan si Pat Ian at makatakas, ngunit ang 3 general ng unggoy na ito ay may higit sa 10 pangunahing buhay, paano nila ito hahayaan? Bumalik sa oras.
Bilang huling paraan, ginamit ni Yezuan ang paglalakbay sa oras upang bumalik sa araw bago niya nakilala si Sun Lei. Ngayon, hindi pa nakakaharap ni Hao Pijing ang pagtugis ng mga masters ng Qingyan Pavilion, kaya sapat na ito upang palamig ang oras at backward skills. Next, things will happen again. Si Sun Lei ay hindi masusumbong sa oras na iyon, kailangan siyang ipadala sa planting space. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Iniisip niya kung alam na ba ni Sun Lei nang makilala niya si Sun Lei. Kung hindi mo alam, ibig sabihin ito ay ang God Monkey Mansion na iniulat ni Sun Lei. Sa oras na iyon, dapat makinig si Sun Lei sa langit, hanggat papasok siya sa planting space, mapipigilan siya ni Yezuan, at pagkatapos ay pangunahan ang dalawa pang general ng unggoy. Siyempre, kung nakilala ni Sun Lei si Pat Ian, malalaman niya na peke si Pat Ian, kaya kailangan niyang direktang lumaban. Anuman ang mangyari, sinubukan muna ni Yezuan ang sitwasyong ito upang makita kung alam ni Sun Lei na peke si Pat Ian nang makilala niya si Pat Ian. Lord Yezuan, hindi maganda. Ang Qingyan Pavilion ay nag-organisa ng malaking bilang ng mga tao at hinahabol tayo. Ang isa pang balita ay dumating mula sa Hao Pijing. Bago yun, hiniling ni Yezuan kay Megatron na hanapin ang mga kaluluwa ng lahat ng mga sundalong unggoy sa planting space. Ang mga taong ito ay sumunod sa kanyang kagustuhan at hindi nag-ulat ng bagay. Sa sandaling ito, muling sinira ni Yezuan ang kawalan at pinatay ang lahat ng mga humahabol sa Qingyan Pavilion. Pagkatapos, ang ikawalong ranggo ng santo ng Qingyan Pavilion ay bumaba at marahas na pinalo ang kalangitan. Pagkatapos, lumitaw si Sun Lei, at kasama ang Mysterious God Battle Armor, napatay niya ang ikawalong ranggo sa loob ng ilang segundo. Squeak! Squeak, I think you are good, be my follower. Sabi ni Pat Ian kay Sun Lei. Ang aking mga nasasakupan ay handang maglingkod bilang mga aso at kabayo ng mga anak para sa pagpapadala ng Panginoong Araw. Naningkit ang mga mata ni Sun Lei, at nagmamadaling sinabi nito habang nakakuyom ang mga kamao. Squeak, kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay huwag lumaban. Sabi ni Pat Ian, may puwersang bumalot kay Sun Lei. Nang makita ito, lumaban si Sun Lei sa una, ngunit pagkatapos ay sumuko. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa lugar ng pagtatanim. Sa puntong ito, kahit na siya ay isang santo sa ikapitong ranggo, papatayin siya ni Yezuan. Sa oras na ito, dinala rin ni Yezuan si Hao Pijing at iba pa, at pagkatapos ay nagsimulang maghanap ng mga kaluluwa ng isa-isa. Gayunpaman, walang natagpuan. Wala akong nahanap. Mamaya pa daw nag-report si Sun Lei. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sir, ano po itong lugar? Curious na tanong ni Sun Lei. Si Yezuan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang hinugot ang buhok ng unggoy sa katawan ni Sun Lei at ang buhok ng unggoy sa ibang mga sundalo ng unggoy, at ibinigay ito kay Pat Ian. Kabanata 1920, ang panganib ng mansyon ng unggoy. Sa sumunod na sandali, nagulat si Sun Lei. Pinuniputian ang lahat ng buhok ng unggoy na ito, at sa wakas ay nakalusot sa 100, at ang hininga ay lumakas. Master Sun, ikaw. Tumingin si Sun Lei kay Pat Ian na may pagtataka sa mukha. Ito ang unang pagkakataon kahit na narinig niya ang pagpino ng natal monkey hair ng ibang tao. Anong kakaiba? Napakatalino ni Master Sun, paano mo ito maiintindihan? Si Yezuan, na nasa gilid, ay malamig na bamantong hininga. At sinabing, susunod, mahahanap mo ang mga general ng unggoy sa malapit at tatawagan sila rito. Ang mga benepisyo ay kailangang-kailangan sa iyo sa hinaharap. Saglit na nag-alinlangan si Sun Lei. Kung patuloy na mapapadalisay ni Lord Sun ang natural na buhok ng unggoy ng ibang tao, tiyak na malalampasan ng lakas na ito ang Palace Master, at pagkatapos ay tiyak na magiging mas malakas pa ang God Monkey Palace. Oo, tumango si Sun Lei. Pagkatapos, pinakawalan siya ni Yezuan at pinanood siyang makipag-ugnayan sa mga general ng unggoy sa paligid niya. Nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Ang pagsunod kay Master Sun, maaari ka ring maging isang mahusay na pantas sa hinaharap. Sabi ni Yezuan ng may kasiyahan. Oo, magalang na sabi ni Sun Lei. Totoo, ganoon din ang naramdaman niya. Matapos pinuhin ni Master Sun ang mga natal monkey hair na iyon, tumaas ng husto ang kanyang aura. Nang makalusot siya sa santo, makakalaban niya man lang ang dakilang santo.
Nais kong itanong, alin ang mas mahirap na masira mula sa isang semi-sage tungo sa isang santo, o mula sa isang santo na makalusot sa isang dakilang santo? Natural, ang santo ay dumating sa dakilang santo. Walang duda tungkol dito. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang general ng unggoy, at pagkatapos ay kinuha din ni Yesuan ang 2 taong ito at muling sumanib sa orihinal na buhok ng unggoy. Ang lahat ng buhok ng unggoy ng 3 general ng unggoy na ito ay napino ng langit, at ang kanilang lakas ay bumaba ng husto. Gayunpaman, pagkatapos magsuot ng Profound God Battle Armor, ang lakas ng langit ay napabuti ng isa pang antas. Sa oras na iyon, pinatay ng first-rank semi-sage ang ika-6 na ranggo na santo, at pagkatapos ay kinuha ang pag-atake ng ika-8 ranggo na santo. Ngayong nakalusot na ito sa pangalawang ranggo na semi-sage, at pinipino ang napakaraming natal monkey hairs, sapat na ito para talunin ang ika-8 ranggo na santo. Napakabuti, makipag-ugnayan, tandaan ang isang bagay, huwag sabihin sa 4 na dakilang sage at sa Palace Master, kung hindi ay magagalit si Master Son at papatayin kayong lahat. Sinabi ni Yesuan sa 3 general ng unggoy ng ika-7 ranggo na antas ng santo. Susunod, patuloy nilang pinalawak ang koponan tulad ng dati, at patuloy na kinokolekta ang Benming monkey hair. Gayunpaman, nang pinalawak niya ang koponan sa 5 general ng unggoy, isang mensahe ang biglang dumating. Kinuha ni Yesuan ang communication spore sa kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay nagbago. Nang husto, ang Monkey Mansion ay sinalakay ng 3 malalaking puwersa, mabilis na bumalik para sumuporta. Ito ang mensahe na ipinadala ng Great Sage Lyson sa mga general ng unggoy at mga sundalo ng unggoy. Ang Monkey Mansion ay nasa ilalim ng pagkubkob. Nakakalungkot talaga, kung maghintay ka ng ilang sandali, hayaan mo na ang 3 pangunahing puwersa, kahit na ang nangungunang 10 puwersa ay hindi maaaring pigilan ng langit. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yesuan. Ang God Monkey Palace, si Yesuan ay tinatayang may kaugnayan sa God Monkey Palace sa 12 God Beast Palace. Kung ito ay nawasak, ito ay magiging masama. Sa ngayon, 2 ang plano niya. Ang isa ay pumunta sa God Monkey Mansion para sa suporta. Sa daan, si Pot Ian ay dapat na makalusot sa ika-3 ranggo na semi-sagrado, at pagkatapos ay ituring ito bilang isang walang talo na pag-iral sa ilalim ng dakilang sage. Ang pangalawa ay direktang pumunta sa Qingyan Pavilion at atakihin ang Qingyan Pavilion. Ang Qingyan Pavilion ay isa sa 3 pangunahing puwersa. Kung may sunog sa likuran, maaari itong umatras at bumalik upang iligtas. Anyway, I have the ability to go back in time, so I'll go to God Monkey Mansion to see the situation, and if it doesn't work, I'll talk about it. Napaisip si Yesuan sa kanyang puso, at agad na hiniling sa isang general ng unggoy na dalhin siya sa God Monkey Mansion. Para kay Gutao, ang banal na sugo ng itim na dragon, si Yesuan ay nag-utos na sa isang panggitnang antas na santo na ay escort siya pabalik sa Sifang Pavilion. God Monkey Mansion, kumapit ka, huwag kang mapahamak bago ako dumating. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakapasok na siya sa kaharian ng God Monkey Mansion. Sa oras na ito, siya ay isa ng tunay na emperador sa ika-9 na ranggo, at isang hakbang na lang siya mula sa pagiging isang semi-sage. Ilang araw na ang nakalipas, ang dakilang sage ng nakakapasong araw ay nagpadala ng balita na ang mga general ng unggoy at mga sundalong unggoy na nasa labas ay nagmamadaling bumalik sa God Monkey Mansion para sa suporta. Marami ring nakilala si Yesuan sa daan, at lahat sila ay handa na sumali sa koponan ni Pot Ian, at ang lakas ni Pot Ian ay bumuti din ng husto. Sa oras na ito, sa kaharian ng God Monkey Mansion, mayroon pa ring mga masters mula sa 3 pangunahing puwersa ng Qingyan Pavilion, Jishangcheng at Changhong Sect. Kakapasok lang ni Yesuan sa site ng God Monkey Mansion, at nakatagpo ng pagharang ng maraming tao. Sa mga taong ito, mayroon ding matataas na antas na mga santo, ngunit ang mga taong ito ay wala sa harap ni Yesuan. Dumaan si Yesuan, at sa wakas ay nakarating sa paligid ng Monkey Mansion. Sa oras na ito, ang God Monkey Mansion ay napapaligiran ng 3 puwersa, at hindi mabilang na mga sundalong unggoy at mga general ng unggoy ang nakahawak sa kanilang mga posisyon at magkaharap. Mabahong unggoy, sa tingin ko mas mabuting hulihin mo ito gamit ang iyong mga kamay, baka magsimula tayo ng patayan.
Isang matandang lalaki sa Qingyi ang nagsabi na siya ang Pavilion Master ng Qingyan Pavilion, ang pangalawang ranggo na dakilang sage. Mabahong unggoy, napakalaki ng ambisyon mo. Huwag mong isipin na kung malakas ka, kaya mong kumilos ng walang ingat. Sabi ng sect master ng Changhong sect. Oo, hindi man kasing husay mo ang lakas nating tatlo, hindi ganoon kadaling pakisamahan. Kung talagang gusto nating dalawa na lumaban, siguradong matinding pagkatalo ang mararanasan natin. Ang mga salitang ito ay nahulog sa tainga ng isang nakabaluti na unggoy sa God Monkey Mansion, ngunit ito ay medyo nakakatawa. Likas na palaaway ang mga sundalo ng My God Monkey Mansion. Kung gusto nilang lumaban, lalaban sila. Saan kaya? Ang daming kalokohan. Malamig na umungol ang Palace Master ng Divine Monkey Mansion. Handa na siyang mamatay. Kung talagang gusto niyang lumaban, sigurado siyang 80% na papatayin niya ang mga pinuno ng tatlong pangunahing puwersa, ngunit ang mga sundalong unggoy at mga general ng unggoy sa ilalim ng kanyang pamumuno ay malamang na magdaranas ng matinding casualty, na ayaw niyang makita. Sa makatuwid, ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Sinuri ni Yezuan sa malayo ang kasalukuyang sitwasyon at naramdaman na ang Divine Monkey Mansion ay nasa ilalim ng matinding pressure ngayon. At kahit sumali siya, baka hindi na niya maibalik ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang panig ng tao ay may malaking bentahe sa numero, kaya nag-alinlangan siya. Gayunpaman, hindi niya direktang ginamit ang oras pabalik para saksakin ang pugad ng Qingyan Pavilion, dahil baka ang dalawang panig ay patuloy na maghaharap sa isa't isa. Hanggat ang Divine Ape ay muling bumagsak, pagkatapos ay tiyak na ibabalik niya ang sitwasyon, depende ito kung kailan magsisimula ang labanan ng dalawang panig. Sa mga sumunod na araw, ang tatlong partido sa Qingyan Pavilion ay nagpatuloy sa pagdiin sa God Monkey Mansion, ngunit ang mga sundalong unggoy at mga general ng unggoy ng God Monkey Mansion ay nanindigan dahil may plano pa sila. Hanggat ang lahat ng mga sundalong unggoy at mga general ng unggoy na lumabas ay babalik, kung gayon ang lakas ng pakikipaglaban ay hindi bababa sa doble, at ang posibilidad na manalo ay lubos na mapapabuti. Gayunpaman, sa ikatlong araw dumating si Yezuan. Wag na, dahil ang mabahong unggoy na ito ay ayaw makipagkompromiso, pagkatapos ay halika na. Sabi ng Pavilion Master ng Qingyan Pavilion. Patayin muna ang apat na magagaling na pantas at ang Mansion Master ng God Monkey Mansion. Pinakamabuting alipinin ang lahat ng unggoy at unggoy sa ilalim ng kanyang utos. Ito rin ay isang magandang pagpipilian. Sabi ng Changhong Sect Master.